Diyos ko po, pagod na po ako. Tulungan mo po. Diyos ko po, tulungan mo ako. Diyos ko, Lord. Bakit nagsisibak ka pa, tay? Wala pa kami wala kami panggatong, lalo tagulan na. Wala na pong iba magtrabaho, ako lang. Mabuti nakakayanan mo pa, tay. Kaya tira po ako, ginakaya ko na lang, wala namang ibang magsisibak. Pero ang hirap, tay, isang kamay lang, no? Oo nga po. Minsan nasusugat na po ako nga dito, natapyasan ng dito pala ko. Oo. Kaya nga, inaano ko ng kahoy dito, parang pag tumapyas dito tatama. Ay, nilalagyan mo ng pangalawang suporta. Opo. Ganun talaga tayo, no? Oo. Ingat lang. Opo. Laban lang tayo, tay. Hindi ako susuko dahil sa anak ko, hindi ako susuko. Habang nabubuhay ako, aalagaan ko yan. Hindi ako susuko habang buhay pa ako. May Diyos naman nakatingin. Opo. Wala naman akong taong minagabyado. Wala akong taong sinasaktan. Agad ganito pa. Bakit? Wala akong taong inagabyado. Wala akong taong sinasaktan. Bakit ako pa pati anak ko? Nawala pa yung isang anak kong binwidin sana babae. Naiwan ko ba? Anong dahilan? Wala akong kasalanan ginawa. Yung anak ko ganyan pa, pero hindi ko susukuhan yan habang nababuhay ko. Nandiyan naman si God mag-alalay sa amin. Laban lang tayo, kaya natin yan. Tinitiis ko po, hirap na hirap ng asawa ko, nalamdaman ko po na di plagi bro. Sabi ko sa kanya, huwag mo lang saktan yung bata kasi kawawa, walang kalaban-laban niya, kahit anong gawin mo dyan, wala siyang pakialam. Huwag mo siyang saktan. Minsan sobrang pagod siguro ng asawa ko, parang makapagbitaw ng kasalita ng pangit pakinggan sa bata. Ayaw kong mawala din yan eh, tao din yan, anak ko yan, dugo ko yan. Opo. Kaya tinitiis lang po namin ganito. Nagpasalamat nga ako sa inyo na rin nang nakapasal kayo dito. Pagbigay kayo ng kunting tulong sa amin, nagpagamot ko yung anak ko, binadoktor ko ilang puwertes sa bayan, binilihan ng gamot. Opo. Binilihan ko ng banig na maayos kasi banig na wala na. Kaya yan, pasalamat talaga ako sa Panginoon. Ito yung sitwasyon mga kababayan. Ganito kahirap, ganito kasakit. Ganito yung buhay ni tatay araw-araw. Kahit siya po ay stroke patient, nagsisibak pa rin ng kahoy para lang may panggatong sila, lalong-lalo na't parapit na daw ang tag-ulan. Ganon din ang sitwasyon sa loob ng bahay. Kung gaano kahirap magsibak, mas mahirap po alagaan ang kanilang anak. No? Napakahirap. Sige tay, laban lang po tayo. Opo, maraming salamat po sa inyong lahat talaga. Hindi ko makalimutan yan habang nabubuhay po ako. Opo. Natatakla sa puso ko yan. Gawa ni God po yan, tay. Oo nga po. Wala si God ninyo, magagawa po yan. Opo. Pasalamat po ako sa Panginoong Diyos Ama. Sige tay, pahinga ka muna kasi mainit na. Sa Opo. loob ka muna. No? Opo. Pahinga ka muna, alalayan mo lang kasi mahirap din tay pag magka-problema rin yung katawan mo. Wala na po. Wala na, Kawawa, no? Kaya lubog ang pagsisibak tay, pag napagod ka, stop mo. Oo nga po. No? Wag mong persahin ang katawan mo, okay? Sa loob muna tay. Sa loob muna tayo. Kumusta? Dito na nakakasalita, sir. Hindi nakakapagsalita. Hindi po. Pwede. Pero yung parang nagsasalita ka po, nakakaintindi siya. Naintindihan naman niya. Opo.
Buti na hindi kayo nagtinda ngayon. Hindi nga ako po nagtinda, sir. Nag-seizure po. Nagsisi. Nagsimula na siya ng seizure. Kalalapag-lapag ko lang siya. Pag nagsisisure, umiiyak talaga. Umiiyak po, nanununtok, nananadyak. Naliligo sa pawis, kaya po hubad lagi. Kumusta ka? Kahit yung kamay niya na, hindi man lang siya makapag-sign. Wala po. Hanggang ganyan lang siya po. Hanggang ganyan lang. Hindi na, huwag ka nang iiyak niya. Huwag nang iiyak ka niya. May bisita ikaw. Mabuti na, nakakayanan mo pa siyang buhatin. Hirap na po ako, sir. Tinitiis ko lang. Kaya minsan po napapalo ko sa hirap. Sige lang, tay. Minsan napapalo mo siya sa hirap. Opo, kaya nahihirapan na ako nagpipigil sa mga tadyak niya. Napapalo ko. Bakit? Ba't mo napapalo, nay? Hindi ko na kaya, sir, na pigilan. Pagod na po ako. Pagod ka na. Pagod, gutom ang dinadanas pag siya ay nagsisure. Pag kumain ka, sir, hindi mo pa dapat lunukin mo na pag siya ay nagsisisure. Ay, bakit po? Ano siya, nangingitim po pag hindi mo hawakan. Kaya minsan, pag siya seizure, maraming beses na hindi ako kumakain ng gabi. Malakas din ba yung pagpipiglas niya? Ay, malakas po. Kasi pag mag-seizure siya, hindi kaya ni papa niya, isa lang kamay. Kaya ako lagi, maghapon, magdamag, gano'n. Minsan kasi ang seizure niya, 24 hours. 24 hours kahit gabi. Opo. Kaya sabi ko, huwag ka masyadong maingay, nakakahiya sa kapitbahay. Malakas din ba yung iyak Ay, niya? may malakas po. Bali, ilan yung anak nyo, nay? 4 po, namatay na po yung panganay. Yung pangalawa po, may asawa na doon po, pa-extra siya, helper po siya ng Tapos yung isa? Yung isa po, helper din sa Benguet po. So, bali, dito sa bahay na to, bali, asawa nyo, kayo, at saka siya na lang. Opo. Mabuti, nay, malakas yung braso mo, malalaki na. Kabubuhat. Sir, yan. Minsan po, nanghihingi na lang ako kay mayor ng vitamin. Kasi minsan po nanghihina ako. Anong hihina na rin? Ilang taon na pala si tanay? Ako sa 56 na po ngayong May 4 na darating. Si tatay. Tay, kumusta tay? Dito ka, tay? Tabi ka kay nanay. Dito po. Ito yung kalagayan nila, mga kababayan. Pati si tatay, stroke patient. Kaya yung sinabi ni nanay, na isang kamay na lang ni tatay ang gumagana. Ba't umiiyak na si nanay? Minsan pa nga, sir, naiisip po, kung kunin ng Panginoon, kunin na ng Panginoon. Kahit pag mangailangan siya ng gatas, wala akong ibigan. Mangailangan siya ng gamot. Walang-wala. Nahihirapan ka na po ba, nay? Hirap na ako, sir. Ilang taon na. 17 years na, sir, na nagaganito ako. Ilang taon na, nay? 17 years na po. So, ibig sabihin, nay, sa loob ng 17 taon, medyo pagod ka na po. Pagod na po. Pagod na sa pag-alaga, pagod na pa sa paghanap buhay. Pagdating po, sir, akin lahat ng trabaho, walang kain. Kaya minsan po naisipan ko, iwanan ko kayo. Kung kaya mo umalis, di umalis ka, sabi nito, sir. Sabi ni tatay. So, anong ginawa mo? Natitingala ko lang ng Panginoon, sir. Oo. Kaya naiisip ko lang na talagang minsan talagang aalis ako. Mga tulong lang ako kay pagod na po ako sa daan. Umuulan, bumabagyo, bumabaha, andyan ako sa daan hanggang baybang po ang tubig.
Kaya balik-balik na lang po ako kay Mayor, mga kagawad. Minsan po nahihiya na ako kay lagi-lagi na lang. Opo. Itong pagkatapusan ng July, ay June, pumunta ako kay Mayor. Sir, wala na po yung folding chair niya. Wala pa naman siyang binibigay, sir. Folding chair. Opo, kasi pag mainit na mainit po dito, sir, lumalabas kami. Ito lang na upuan. Nangangawit ako, sir. Wala akong paglapagan. Iba yung folding chair sa wheelchair, no? Iba po. Yung Mayroon na po yung wheelchair dyan. Mayroon na po kami dito. Yung folding yung kahigaan niya. Tama na. May hindi na po. Tama na. ganyan, sir. Itong paa niya, pag nakalapag, darating dito, pag bibilog siya ng katawan niya, ipipigilan po mamamatay siya. Mamamatay siya. Mangingitim na siya. Dito. Pero Nay, sabi mo kanina, Nay, minsan naisip mo na pagkunin ni Lord. Ba't mo naisip yun, Nay? Suko na po ako. Sumusuko na ako. Sumusuko ka po. Kasi kahit man pa paano gawin kung paghanap buhay, sir, kulang pa rin. Bibili ko ng gamot niya lang para tumigil yung kakaiyak niya. Minsan po, 2 beses lang, wala na. Kasi mahal po yung gamot niya. Minsan yung kulang-kulang 2,000. Paano yun, Tay? Sabi ni Nanay, nabanggit niya, minsan naisip niyang iwanan kayo. Oo, sinabi po siya dahil pa bahala ka sa buhay mo. Kung yan ang gusto mo, basta ako, alagaan ko to habang nabubuhay ako. Kasi anak ko po yan eh. Pili, bitawan yan. Hindi ako. Ayan, Bahala mga, siya. Mga sugat niya yan, sir. Pagpabayaan mo yan, kuskus yan ng kuskus, kaya lang nakabalot. Laging sinabi ko sa kanya, kung iwanan mo kami, okay lang, walang problema sa akin. Kung habang makapagsalita pa ako, hindi ko bibitawan to. Ang problema, Tay, pati ikaw, stroke. Hindi ka na makapaghanap buhay. Hindi nga po yun ang ko dati Frankie. Tinitiis lang namin. Basta may Panginoon naman eh. Lahat to, pagsubok lang siguro to. Kung kaya ba? Pero Tay, siguro, hindi naman siguro magagawa ni Nanay yun. Nasabi lang siguro ni Nanay dahil sa pagod niya. Di ba, Nay? Dahil sa pagod siguro niya. Eh sabi ko, wala akong magagawa. Ganito ako. Mabuting kagustuhan ko to. Sabi ko sa kanya. Hindi naman ako ganito na Wala man lang magbigay sa amin, sir, kung hindi ako wala labas. Kahit malakas yung ulan, labas ako dyan. Sabi nila, uy, baka maanod ka dyan. Nandyan yung Panginoon nakantamay sa akin. Kahit bumabaha, Nay. Opo, malalim po yung dinaanan nyo dyan, sir. Malalim yan. Minsan po wala akong pambayad sa bangka o yung kuliglig na sinasabi. Nilalangoy ko po, nagbabaon lang ako ng bihisan ko. Nilalangoy ko dyan hanggang dito yung tubig. Tapos pag makarating ako po sa bayan, doon na lang ako magbibihis sa CR. Yan po, mangutang na lang paninda. Opo. Tapos iikot ko na lang po. Pag mabinta, magbabayad po ako yung tungo akin. Pag hindi maubos po, ibabalik ko doon sa pinaghanguan ko kasi pag hindi ko ibalik, hindi nila ako po tangin. Ito mga kababayan, mga kabarangay. Ito po ang pamilyang aming natagpuan dito sa barangay na ito. Si Tatay Jun at si Nanay Susan. Sila po ay may 4 na anak, ngunit sa kasawiang palad, hindi namatay na po yung isa nilang anak na yun sana ang magiging breadwinner nila ay na-aksidente rin po. At pati si Tatay, mga kababayan, ay stroke patient. Bali, isang kamay na lang ang kanyang nagagamit. Pero kahit ganun pa man, nakikita ko sa kanya yung pagpupursigi at pagsisikap. Ayon sa kanya, kahit anong mangyari, hanggat kaya niya ay hindi niya pababayaan ang kanyang anak na may sakit. At ito ang kanyang sitwasyon, mga kababayan. 17 years na po nilang pinaghihirapan alagaan. No? At tumarating pa sa punto na si Nanay ay talagang sumusuko na. Ayon sa kanya, si Nanay po
maghapon, araw-araw, magtitinda ng gulay, maghahanap buhay. At pagdating niya, siya pa rin ang mag-aalaga, magluluto. Kadahilanan si tatay ay hirap din magtrabaho dito. Hanggang kailan kaya mga kababayan? Yung paghihirap or pagdadanasin nilang ganito. Maging ako mga kababayan ay hindi ko rin alam ang sagot. Tanging Panginoon lamang ang makakasagot sa ating mga katanungan. Pero nandito si Daddy Frankie mga kababayan para makapagbigay or makapag-abot ng kaunting tulong, maibsan man lamang ang hirap na kanilang dinadanas. Mga kababayan, sama-sama po tayo. Usisahin, alamin kung bakit nga ba naging ganito, saan nga ba at paano nga ba nagsimula yung anak nilang ganito. Napakahirap isipin mga kababayan kung sino pa yung mga mahihirap nating mga kababayan at sila pa'y nakakadanas ng ganitong pagsubok. Maging si nanay ay may karamdaman din. Kaya nakita ko sa kanyang mukha, naiiyak na lamang siya habang siya'y aking kinakausap. Nay, huwag kang mawala ng pag-asa, Nay. Opo, sir. Manalangin tayo, Nay. Sana mapanood ng ating mga kababayan. Sana po, sir, matulungan kami na habang nabubuhay po ako. Kamo na po. Huwag tayo mawala ng pag-asa, Nay. Lagi lang tayo magdarasal. Alam kong sobra. Alam kong pagod ka na, Nay. Nararamdaman kita. Dahil hindi lang po sa pag-aalaga ng iyong anak ang iyong pinapasan. Alam kong pati sa hirap ng buhay ay iyong nararanasan at nararamdaman. Ganon din kay tatay. Basta wag lang tayo mawala ng pag-asa, Nay, no? Sabi ko pa nga, sir, kung mapugod-pud na yung pa ako kalalakad, pud-pud na. Wala pa ito, sir. Naglalakad na talaga, hanap buhay ko. Hindi nyo pa pinapanganak yan? Wala pa po. 1994, sir, naglalakad na. Yan ang simula ko. Nagtitinda ka na? Opo, hanggang ngayon. Minsan, Nay, bubuo tayo ng pamilya, sasabihin natin para paglaki ng mga anak natin, makakatulong sa atin. Pero nagkaroon kang anak, Nay, na ganito, anong naisip mo? Sabi ko, kung bakit kayo nung kaganito, pagtiisan ko, sabi ko, sir, nung bago pa lang pagtiisan ko, Panginoon ko, ayun ang bigay mo sa akin, patanggapin ko. Pero nung katagalan po, hindi ko na kaya sa pagod po yan, sinusuko ko na po talaga. Sinusuko mo kay God. Sabi ko, Panginoon, pagod na po ako, kung kunin mo na. Piluin mo, sir, yung minsan 24 hours na iyak. Opo. Kapag kainin mo, nakapalayo yung pagkain niya kasi pag malapit po, wala, tatalsik, tatadyakan niya, ganun lang. Kasi hindi niya makontrol eh. Hindi niya kontrolado yung galaw niya. Kaya minsan po, totoo, napapalo ko siya, nag-aaway kami nito. Nakakaawa yung bata, na lahat ng pinag-uusapan natin, naiintindihan niya. Naintindihan niya, sir, hindi lang siya makapagsalita. Opo. Pero alam niya kung gaano niyo siya kamahal. Pag na-hospital pa ito, sir, ano ba yung hospital? Hirap ako, sir. Kasi pag nakaswiro siya, wala, tatalsik yung siro. Sabi ko, labas na lang natin. Kaaway ko pa yung doktor dyan, Daddy Frankie, kasi kahit nakadugo-dugo na, tusok ng nagkarayom, ay dami ng dugo. Kasagutan ko pa doktor. Ayaw niya talaga, sir. Kaya pag ito magpakasakit, grabe, Mas mahirap. ang hirap. Okay pa sana kung hindi na-stroke si tatay, ano, Nay? Opo, sir, kung hindi siya na-stroke, siyang maghanap buhay. Wala. Na-stroke na. Na-stroke na. Ako na po lahat. Kaya ikaw na lahat. Ako po na lahat. Minsan po, pag magkakain kami ng alas 2, matulog ito, mapupunta po ako ng bukid, mga ngahoy. Opo. Ngayon, wala kaming kahoy. Sabi ko sa anak ko, binigyan na kami ng kahoy, pero basahan, hinisibak ni papa niya. Hinay-hinay. Sabi ko, ang hirap naman talaga. Wala nang lulutuin, pati panggatong wala pa. Ang sarap naman magbigti siguro. Ay, wag, Nay.
Oo, sir, hindi ako nagsisinungaling. Nasasabi ko lahat yan. Nay, nandito po si Daddy Frankie, gaya ng aking sinabi. Andito ang aking team. Andyan din ang ating mga viewers. Saksi sa iyong kahirapan. Sabihin mo lang kung ano yung nararamdaman mo. Ilabas mo kung ano yung nasa puso mo. Huwag kang mawala ng pag-asa, Nay. Huwag mong dibdibin yung mga pagod. Iiyak mo lang, Nay. After that, laban ulit. Lalo na pag umaraw po, sobrang init. May ilang buwan init. Opo. Eh, grabe, paano naman tayo walang kuryente? Kahit man lang sana isang electric fan ang pumaypay sa'yo. Ganun ng ganun, sir, yung kamay ko. Kaya yung karton na paypay namin. Opo. Pagod na ako. Jerome, napaypay ng paypay. Tumigil ka naman na. Minsan po, makaigilip siya, makaigilip na rin ako. Opo. Mamaya, sige na naman. Mm-mm. Wala na akong pahinga, matanda na ako, Jerome. Sabi ko. Jerome pangalan ng anak niyo. Opo. Opo. Pero dito sa bahay po, palayaw niya Piping, pangalan ng lolo niya. Kasi ilang beses na po tumuntik mamatay. Kaya ilipan natin sa pangalan ni lolo niya na Piping. Mm-mm. Kaya Piping po ang palayaw niya. Mm. Okay. Basta huwag ka lang mawala ng pag-asa, Nay. No? Opo, daddy. Buti, Nay, nakabili kayo ng bigas. Dahil po yung bigay niyo, sir, nakabili po kami ng bigas. Sabi ko, kahit wala ng ulam, mas mas importante bigas. Opo. Yung gamot niya po, pinadoktor namin, mahigit 4,000. Kasi po yung mga antibiotic niya, 1 po ang isa. Ayun mga kababayan, no, sa mga bago pa lang sa aking channel at sa mga bago pa lang makapanood sa kwento ng buhay ni Tatay John tsaka si Nanay Susan, pangalawang beses ko na pong punta ito. Bagamat naabutan ko na sila ng kaunting tulong pinansyal ng halagang 10,000. Ninais pa rin ni Daddy Frankie balikan sila dahil gusto kong mas makatulong pa. Dahil alam ko, hindi pa sapat yung naitulong ko sa hirap ng kanilang pinagdadaanan. Pero nung nakita ko yung sitwasyon nila ngayon, masaya rin po ako dahil ayon sa kanila, nung hindi pa tayo nakapagbigay, ay kilo-kilo lang ang binibili nila. Pero nung nakapag-abot tayo ng tulong, nakabili sila ng 2 sakong bigas, nakabili sila ng gamot ng kanilang anak. Sa palagay ko mga kababayan, kahit konti, ay nabawasan yung bigat na kanilang binubuhat. Nabawasan yung hirap sa kanilang dibdib. Pero sana mga kababayan, sa mga kapanood nito, ay matulungan nyo rin po ako para maabutan pa natin sila ng kaunting tulong. Minsan pa nga po, pag naglalakad ako dyan sa kalsada, yung mga nakakikilala sa akin, sir, nabubusina sila sa akin. Pagilid ako ng lakad kasi nabubusina sila eh. Opo. Yun pala, yung mga nakikilala sa akin, umuwi ka na, ayan na yung baha. Ito na yung pera, bumili ka na ng bigas mo. Opo. Natas ng anak mo sa akin. Binula na. Yan ang niya, Daddy pa. Ayan, ganyan. Ganyan po. Talaga nagko-concentrate talaga. Concentrate pa siya, kaya pag malapit, matapon yung mga pagkain, matandyagan, mag-t-shirt pa siya ngayon. Yung kamay niya, maipit. Yan ako. Wala na. Rom. Huwag mo na lang idiin, umabala din yung ano. Pagkahirap pala. Hindi lang po ganito, sir. Pag mag-sisure pa ng ibang sisure niya, yung puti na itim ng mata niya, wala na po. Magpuputi lahat ng mata niya. Babaliktad yung mata. Opo. Wala na, tama na. Wala na. Sabi niya kanina, wag ka munang alis, ata. Nagsisisure yan. Sabi ko, maubos na naman yung wala pa tayong pundo. Sabi ko, isang araw lang, sabi niya ito, sir. Sana, alis sana ako ngayon. Sana magtinda ka sana. Sana po. Mabuti naman po at hindi ka umalis na at nakita ka namin.
Kasi mga kababayan, unang punta ko dito, si tatay lang. Minsan to, nagre-reklamo na, sir, na alis daw ako ng alis. Ay, kung hindi ako alis, anong mangyari sa atin? Opo, anong kakainin ninyo? Anong kakainin natin? Yun Anong lang. manghingi ako? Nagsawa na sila sa akin yung mga tao pagkahingi siguro. Nagsawa na. Sa akin lang po, nagsawa na sila pag ako laging naghihingi. Pero yung mga nakakilala talaga sa akin, sir, na talagang alam nila yung buhay ko. Opo. Pag makita ko sa daan, inaabutan na lang ako. Bibiling ko na yung paninda mo na, uwi ka na sa yung anak mo. Opo. Ay, nagpapasalamat ako ng marami. Kahapon, sobrang ulan, masakit yung ulo ko, pati mata ko, sumasakit. Kasi binawalan ako, sir, na maglakad-lakad, lagi tayong mata ko masakit. Ano nga po ba nangyari sa mata nyo, Nay? Nung ay 7 buwan daw ako, sabi ng mama ko, sir, nagkumbulsyon. Kaya nagkaganito yung mata ko. Opo. Hindi naman na bumalik. Ang suggest po ng doktor, operahan ko. Pero dalaga na po ako nung sinabi, mga ano na ako, 17. Eh, sabi ng doktor, pero matagal ito na pag-operahan natin, hindi ito magkikilo si Manang, sabi ng doktor. Si Doktora Sanyaga sa kabit. Opo. Eh, sabi ko naman kay mama ko, hindi na, tanggapin ko ng ganito, basta hindi na lang ako kan. Opo. Paano yung pambuhay? Basta malakas, hindi magkasakit, no? Opo. Kaya hindi na po napoperahan. Okay. Ngayon, nagpa-doktor na naman uli po. Sumasakit lagi yung mata ko. Dok, bawal ka kasi sa init. Kaya dapat magpahinga ka. Eh, maraming sabi ng doktor na magpahinga, bawal. Paano magpahinga? Kailangan mo maghanap buhay. Kaya nga, wala pong maghanap buhay sa akin, Dok. Ako lang po yung naghahanap buhay, kaya hindi ako pwedeng magpahinga. Kaya minsan, sasalamin ko na lang ako ng sunglass na lang. Opo. Para hindi sumasakit. Minsan, sumasakit. Magdamag, maghapon, ang sakit ng ulo ko para mabiyak dahil sa yung mata ko. Kakainom niya. Sangga tayo. Napakahirap talaga. Pati si tatay. Hirap po. Pag tumitingin sa akin, Daddy Frankie, magpakarga sa akin yun. Gusto magpakarga. Kaya lang, hirap naman hawakan ni tatay. Kasi isang kamay lang. Isang kamay lang. Minsan pa nga, pagkunin daw sa duyan, muntik daw babaliktad sila, pati duyan niya, mapupunit. Sabi ko, wala na tayong pambili ng kumot na duyan mo. Laging punit. Hayaan mo, Nay. Gagawa po ako ng paraan para mas makatulong pa kami. Hindi na. Daddy, Kamaingay, sige. Kamaingay ka, kamaingay. Kamaingay. Hayaan nyo lang, tay. Hindi niya mapigilan yan. No? Jerome, okay ka lang? Gagawa ng paraan si Daddy Frankie. Paano ko mas makatulong pa, ano? Nay, sa pagkakataong ito, isa rin reason kung bakit kami bumalik dahil napanood nila yung una nating video, unang video namin ni tatay. So, may nagpaabot sa akin ng tulong. Sabi niya, ibigay ko daw sa mga karapat dapat tulungan. Opo, Daddy. Hindi naman, ang taong ito ay hindi naman po siya nagpapabanggit ng pangalan, pero itago na lang natin siya sa pangalang Sir JF. JF po. Opo. Nasa ibang bansa rin po yan, kababayan natin. Sabi niya sa akin, Daddy Frankie, ikaw ang nakakaalam or bahala ka na kung kanino mo ibibigay sa mga taong nangailangan talaga ng tulong. At sa tingin ko is sa panahon na to, kayo po mas higit na nangailangan. Kaya si Sir JF ay nagpaabot po siya ng sana dito 6,000. Hindi na. Hindi naman ka nang iyak kami. Hindi na iyak. Initan kasi po. Ang ganda niya Daddy Frankie, pagkasawayan,
Yan ay si Sir JF may pinadala sa atin na 6,781. Opo. Sana makatulong po sa inyo. Opo, bibili na naman ng ulam ni Jerome. Kasi ito sunod, pag wala siyang gatas, naglalagay kami ng tubig na may asin. Yun po ang pinakasabaw niya. Ano po? Anong sabaw niya? Tubig po na may asin. Tubig na may asin. Yun po halo namin sa pagkain niya pag wala po, pag walang gatas. Kasi po pag dry po yung kinakain niya na walang sabaw, nahihirapan naman. Kaya po laging may sabaw, ganun. Kung may gatas, yung gatas. Pag wala po talaga, yung asin na lang po, tutubigan namin. Muli po mga kababayan, lalong-lalo na sa mga kapanood ng bidyong ito, sana matulungan natin si Nanay tsaka si Tatay June. At syempre kay Sir JF na nagpadala sa akin ng tulong pinansyal, ninais ko po na sa kanila na lang ibigay yung 6,781. No? Kaya maraming salamat po Sir JF. Saan man po kayo naroroon ngayon ay i-bless po sana kayo ni Lord. At ingatan kayo ni God para mas makatulong pa kayo sa ating mga kababayan. Napapagod ako. Hindi magagalit sila. Oo. Ayan po. Tama na lang po. Nahirap na lang ako. Hindi kami. Hindi tinan mo yun. Yun, tinan mo yun. Nahihingal ka na. Di ka nangalay ako yung kamay, huwag kang titihag ha. Hindi na. Tingnan mo, andyan si Daddy, oh. Tama na ako. Nailotin na. Kuya Rizky, may dala tayong bigas, no? Pahingi pa ako isa. Para hindi na sila namimili ng bigas na kilo-kilo. Okay. Minsan pa nga po, pag natulog sila ng mahimbing, huwag na sila mag-ama. Pag mahimbing po ang tulog. Dala ko sa nag-iiyak, nagdadasal po. Sana po, Lord, Tama natin. tulungan mo naman ako ng lubusan. Sabi ko, ang daming mamamayaman dyan. Hindi pa ako ng isa, sabi ko, sir. Opo. Ay, hirap na ako noon. Opo. Sabi ko, hindi niya alam. Dala ko na nag-iiyak. Hindi nila alam na umiiyak ka. Hindi nila alam, tulog silang mag-ama. Minsan po, mahibang yung tulong nito. Opo. Hindi ako nakakatulog. Pag wala po lahat, nandyan ako sa may gripo. Umiiyak. Yung pagpiglas-piglas pa lang yun ay nakakapagod talaga. Pagat po. Minsan pa nga po yung lady ko, nakadyakan niya ang sakit. Ilang araw ko yung dinamdam. Opo. Kasi bumukol, nagnana. Jerome, nasasaktan ako sa'yo. Yung kakilala kong engineer po na taga dyan sa Malacanang. Minsan din po pumupunta dito. Opo. Nasuki ko po. Magbibigay ng grocery. Para hindi ka laging lumalabas, Susan. Magpahinga ka. Opo. Salamat po, engineer.
Awang-awa ko talaga sa iyo. Hindi na, te. Oo. Hindi na. Hindi patay na initan mo. Bye-bye to. Bye-bye na ikaw. Ito yung pinakamahirap na sitwasyon mga kababayan. Sobrang pagod na po si nanay. Kaya ayon kay nanay, sa loob ng 17 taon inaalagaan nila na ganyan yung anak nila. Sa loob ng 17 taon na nakikita nilang nahihirapan na yung kanilang anak. Ayon kay nanay, hinihiling na lang niya kay God na kunin na lang ang kanilang anak. Sobrang sakit na marinig mga kababayan sa isang magulang. Napakahirap isipin na gano'n ang sasabihin ng magulang. Pero hindi natin sila masisisi dahil hindi natin nararamdaman yung pinagdadaanan nila. Kaya masaya ako mga kababayan na narating natin at nakita natin yung kanilang sitwasyon. Akin na? Sige. Ayan. Nay, may dala ulit kaming bigas. Salamat po, Daddy. Thank you, Boss JB. Ayan. Maraming salamat po sa tulong ni Daddy Frankie sa amin. Sana po huwag kayo magsama. Tapos, eto pa, Nay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bali, 6,700 galing po kay Sir JF. Para sa inyo po ito para kung ano man yung mga pangangailangan. Maraming salamat po, Sir Jeep. Ano pong masasabi mo at nakabalik ulit kami dito at nakatanggap ka ulit ng blessing, biyaya? Maraming salamat po. Sana po hindi kayo magsawa sa aming tutulong. Hindi ko matangga ay matakwan na lubusan po kasi gumaan talaga sir po yung pakiramdam ko mula nung punta kayo rito na wala ako. Nakabili ng gamit Opo. ng anak ko. Check up natin. Nakaginhawa po ako ko. Opo. Check up na po namin. Tinatama na lang. Maraming salamat ang nabigkas ko sa nang galing ko kayo dito na sinabi niya. Maraming salamat Lord. May biyaya lumating sa amin. Basta ano lang, Nay, mag-pray lang tayo kay Lord na sana bigyan pa kayo ng lakas ni tatay para maalagaan nyo pa yung anak ninyo. Pasa Diyos lang natin ang lahat. Ramdam ko po yung hirap na dinadanas nyo, Nay. Kaya nga, ang sinabi ko, gagawa pa ng paraan si Daddy Frankie para mas makatulong pa kami. Ano po? Opo, Lord. Daddy Frankie, maraming salamat po. Ha? Laban lang tayo. Sa puso ko po talaga. Maraming salamat po. Napunta kami dito. Lalo na kay Gusta, kay Bochibi. Sila pong lalo ako po. Manis kayo, maraming salamat po. Talagang hindi ko makalimutan ito. Daddy Frankie sa pagtulong nyo sa amin. Opo. Habang nababuhay ako, nasa puso ko po. Kayo lang po nakatulong sa amin ganito. Mula ilang taon na po. Nagditiis lang kami. Mapagpag sana rin dito. Hindi ko nakalain Daddy Frankie na ganito. Tutulong kayo. Maraming salamat po sa team Daddy Frankie talaga. Marami na po kayong natulungan. Salamat kay God. Opo. Thank you, thank you, Lord. Thank you. Andiyan naman si Panginoong Diyos Amay. Hindi naman nagkano yan eh. Lord, i-bless mo po ang family ito. Sana malagpasan nila yung mga pagsubok na kanilang dinadaanan. Sana malagpasan nila, Lord, yung hirap na kanilang tinatahak. Naway, bigyan mo rin sana sila ng kaginhawaan. Tay, babalik pa po kami dito. Hindi pa po dito nagtatapos hanggat nandyan ang Panginoon na gumagabay sa amin. Yun ang sa taas po. Yan mga kababayan, mga kabarangay, masyadong masakit sa aking kalooban. Kaya ako'y pansamantalang magpapaalam sa inyo. Dahil nahihirapan din po akong makita na ganito ang sitwasyon ni Jerome, ni Nanay Susan, at ni Tatay. Kaya sana po mga kababayan, sa mga kapanood ng bidyong ito, maglalagay po ako dyan ng GCash number ko. Sa sino man po ang may mabuting kalooban, tulong-tulong po tayo para mapagaan yung hirap na dinadanas nila nanay at saka si tatay. Nay, huwag kang mawala ng pag-asa, Nay.
Laban lang. Opo, sir. Wala tayong magagawa. Talagang ipinagkaloob ni God yung ganitong anak. Salamat po sa ating mga kababayan OFW, mga kababayan natin nasa ibang bansa. Sa lahat po ng tumutulong din kay Daddy Frankie, mga nagpapabot ng tulong. Maraming salamat po. Muli po, hindi po magagawa ni Daddy Frankie ito kung wala kayo. Kaya salamat. Ganon din sa aking team. Maraming salamat po.